Di podcast. Okay. Yun nga kasi, syempre, kumbaga, observant ka. So, syempre, kung getting to know stage kayo, kailangan mo talagang kinatisin, di ba? Oo, tama. So, hindi ka dapat padalos-dalos. So, kailangan, parang, iba kasi kapag nagkamali ka na sa ganung stage, di ba? Pero tawag dito, ikaw ba yung type na i-call out mo yung girl na, uy, sana naman, parang tuturuan mo siyang Yeah, supposedly, yeah. Pero yung type ng ganon, tinuturuan mo? Or aantayin mo na lang na matuto siya on her own? Hindi, kasi ako, although hindi ako yung tipong tao na confrontational, pero sasabihin ko sa'yo na uy, ganito, Okay. Confrontational eh. Kasi, as much as possible, kailangan to maging diplomatic type. Ganun kasi akong tao. Sobrang opposite niyo, no? Ito, feeling ko confrontational. Ay, ikaw Aggressive ako. Aggressive. Kasi ako masasabi ko lang sa ganung ninja. Sometimes kasi kapag nakikita ng partner mo, the usual thing na hinahayaan mo lang siya. Hindi mo siya sinisita. Diba? Tapos yung pala hindi mo gusto yung ginagawa ng partner mo. Walang mangyayari. Ang kakalabasan nun, yung partner mo, she will get used to it. Hanggang sa pag yung time na hindi mo na kaya yung ginagawa ng partner, sisitay mo siya, hindi mo na siya kayang sitay. Kasi parang, ano problema mo? Ganito naman na tayo ever since. Based on experience rin ba to? Yeah, so... okay. Alam mo, kami ni Mrs., ever since naman kami ni Mrs. Rough road kami niyan. Sa taon ng pagsasama namin yan, we learn so many things from each other. Hanggang sa, nung kinasal na kami, napagod na kami mag-away. Doon na parang, alam mo yun, na nag-ano na lang kami. Na parang yung energy namin na mag-aaway kami, ilalagay na lang namin sa productive na way. Although talagang may times talaga na hindi na namin mapigilan, talagang nag-aaway pa rin kami. Pero masasabi ko, hindi na kami katulad ng dati. Kasi bago kami kinasal, nag-usap kami ng mga ayaw namin sa isa't isa. Diba? Kasi before, kapag nag-uusap kami ng, dapat ganito, ganyan. Nagtataasan na ng boses niya, di ba? Parang may ego na, may pride yan. Kasi ganito, di ba? Ngayon, na-handle nyo na ng maas. Na-handle na lang. Dati sinasabi ko kay Mrs., alam mo, ang problema sa ating dalawa, sabi ko sa kanya, si Mrs. kasi, medyo matigas talaga ulo niyan. Ako, same din naman din sa akin. Tsaka hindi niya naririnig to ngayon, Hindi niya naririnig. Kahit nandyan lang siya nakikinig. Shout out! Shout out sa Mrs. ko, mahal na mahal kita. Hindi, ganun kami parehas. Aminado ako na matigas ang ulo ko, matigas ang ulo niya. So, may mga times na talagang, yung term ko kasi sa kanya, na supposed to be, dapat magpasakop ka. Kasi, ako yung lalaki, ako yung asawa mo. At wala naman akong gustong masama, kundi gusto ko laging mapabuti ka. Salamat, nakinig naman yung Diyos, na inayos kami, na nagkaroon kami ng give and take, na pinarealize sa amin na, di ba, mahal nyo isa't isa, di kailangan pagtagumpayan niya. Kasi at the early stage ng marriage namin, dapat doon pa lang na-address na yung issues. Kasi kapag hindi nyo na pag-uusapan yun, tumatanda kayo ng mag-asawa, wala kayong tututunan. Until such time magkapamilya kayo, magkaroon na kayo ng anak. Diba? Tapos doon lang kayo maiisip nyo parang, dapat pala, umpisa pa lang kinorek na to. Kaso, hindi na kayo makapag-usap ng matino kasi yung mga bata, maririnig na kayo pag nag-uusap kayo, nag-aaway kayo. Diba? So, nakikita ko, yun yung kadalasan nagiging problema ng pag-aasa. Wala silang open communication. Diba? Diba? So, sa akin, ang red flag talaga, kapag halimbawa, wala kayong mutual respect. Diba? Number one, respeto eh. Makikita mo naman eh. Diba? Makikita mo yan pag mag-jowa pa lang kayo. Kung alam mo yung jowa mo, hindi kanya kayang respetuhin. Diba? Tapos hindi mo rin siya kaya respetuhin kasi hindi ka kanya nire-respeto. Wala kayong respeto sa isa't isa. Number one yun, mag-isip ka na. Diba? Tama, agree ka ba doon, Brody Melvin? Diba? Run.